Obing-obe po talagang lasa nito magmula po sa ating dough hanggang sa kanyang palaman. Marami na po tayong na-upload na video na paggawa po natin ng ating obi dough, pero ngayon mga ga ay i-level up po natin, gawin po natin itong special. To this video ay gagawa po tayo ng masarap at malambot na dough at lalong masarap po yung ating palaman. Mura at walang ka-effort na masarap na palaman, kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating dough, gagamit lang po tayo ng all-purpose flour 500 grams or 3 and 1/2 cup dito sa aking measurements cup na 250 ml sa aking brand ng aking all-purpose flour. At syempre ito po yung gagamitin natin, yung maganda at mabango po natin na yes, yung ating Achievers Apple Instant Dry Yes. Maglagay lang po tayo dito ng half tablespoon or 6 grams. At dito naglagay ako ng 1 teaspoon ng bread improver, mga guy, optional lang naman ito. Kung wala kayo nito ay wag nyo na lang pong lagyan. Okay lang yan. At maglagay tayo ng 1 teaspoon ng food color, OB Violet, at 2 tablespoon ng ating OB flavor. Powder lang po yung gamit ko. And then mix lang po natin ito. Gawa lang po tayo dito ng wheel sa gitna. At ilagay natin yung 1 teaspoon ng iodized salt at half cup ng white sugar. Isang piraso na large na itlog. At dito mga ga ay gagamit po tayo ng malamig or cold na fresh milk. Pwede talaga tayong gumamit ng cold evaporated milk. At tunawin lang muna natin yung ating asukal at asin bago po natin basain dito ng unti-unti yung ating harina. At dito mga gagamit po tayo ng unsalted butter, naka-room temperature lang, yung malambot na. Maglagay lang po tayo ng 1/3 cup. At mikos-mikosin lang po natin ito mga ga. Ang importante lang po dito ay malinis po yung kamay natin para mapadali po yung ating trabaho. Kung walang mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin nyo lang ng mano-mano hanggang sa mapakinis po ninyo ang inyong dough. Itong aking dough na ito mga ga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at cut ko lang po ito sa 25 to 26 grams. Mga maliliit lang po talaga. At pagkatapos po natin itong putulin, ay agad na po natin itong figurahin. At pagkatapos po natin itong mapigura, ay agad na po nating lagyan ng palaman. Mga gan, sinasabi ko po sa inyo na ang sarap po talaga nito yung ating ECC OB Pest na palaman po natin. Hindi na po tayo maghirapan na magluto pa po tayo ng ating palaman. Kasi ito ay mura lang naman ito at 1 kilogram pa. Marami na po talaga tayo ditong mapaglalagyan na dough or magamitan. Minsan kasi para mapadali lang po yung ating paggawa ay gumamit lang po tayo ng slice na cheese. Pero ay siyempre palagi na lang na cheese yung palaman natin dito. Kaya ngayon ay ibahin naman natin. Napakasarap talaga nito mga ga. Yung lasa niya ay pinaghalong siyempre yung ube at saka condensed milk at powdered milk. Ang sarap po talaga at malagkit. Siyempre pest nga eh. At dito sa ating kalahating kilo mga ga na harina ay nakaputol pala tayo dito ng 43 pieces. At ang bintahan ko lang po dito ay 8 pesos lang po kasi ay 25 grams lang naman at medyo overload na po. Medyo madami na po yung aking palaman. At kayo ha, pwede talaga ninyo na ibenta ito ng 10 piso ay palong-palo na at hindi naman tinipid sa palaman at malaki din yung ating kikitain. Ang sabi nga, pag maraming gawaan ay marami din yung tutubuin. At pagkatapos ay iris lang muna natin ito bago po natin prituhin. At dito sa pagprito po natin ay gagamit lang po tayo dito ng frying fat para hindi po masyadong sumisip-sip. At marami po talaga tayo ditong magamitan. Kasi nga tingnan nyo dito mga ga, sa pagkatapos po natin ng pagprito ay marami pa po talaga yung natira. Kaunti lang po yung na gamit po natin. Pag uminit na po yung ating kawali ay ilagay na po natin dito yung ating frying pot at kukuha lang po ako dito ng mga nasa 600 grams lang. Yung ating ECCOB, yung palaman natin mga ga, ay available ito sa Shopee. At ganun din yung ating frying pot. Kung wala sa mga lugar po ninyo, ay online na lang po kayo. Kasi dito sa amin ay meron ditong nagbibinta ng ganito sa amin. Dito sa market namin, sa mga baking store supply po. Kung wala kayong mapagbibilhan dyan sa inyong mga lugar, ay i-research nyo lang po yung ating mga ginamit. At naluto na po natin lahat yung ating 43 pieces at ito yung natira po natin sa ating frying pan. Kunti lang po yung nabawas at nasa 600 grams lang po yung nalagay po natin dito na frying pan. At dito naman po tayo sa ating coating. Yung ating 1 cup na harina ay pwede lang natin ito na lutuin sa ating mga kawali kung wala po kayong oven. Madali lang po itong lutuin mga ga, nasa 5 minutes lang sa 180 degrees Celsius. Huwag lang po nating hintayin na mag golden brown. At haluan natin ito ng 1 and 1/4 cup ng ating powdered milk.
And then mix lang po natin 'yan at durugin lang po natin yung may mga bilog-bilog para maging pino talaga yung ating coating. At para dumikit dito yung ating coating ay basain lang po natin yung ating donut ng Jersey Creamer na OV flavor yung ating gagamitin. Mga mabinta po talaga ito sa mga bata. Lalo na 'pag nalaman po nila na iba naman po yung ating palaman ay tiyak na balik-balikan po ito. At dito nagtatapos yung ating video. Sana nasundan po ninyo yung ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.